Hello, comics people! Ako si Mel Kasipit and welcome to Indie Comics Podcast Live. Kasama natin ngayon ang isang comics creator from Kudlis, si Ruka. Yan, ang comics niya ay Night Shift. At syempre makikipagkwentuhan tayo tungkol sa kanyang comics. Welcome to the show, Ruka. Hello. Hello po, hello. Mm. Medyo kabado ako. Okay lang yan. Okay lang yan, walang problema. Okay, so bago tayo mag-umpisa, i-share muna natin yung link nasa Indie Comics Podcast Facebook page para maraming makanood nitong ating live. Ayan. So while we're sharing yung link ng IKP live namin, I just like to remind everyone na ang Indie Comics Podcast ay may Facebook page, meron din siyang YouTube channel. Doon namin ina-upload yung mga previous episodes. Tapos meron din kami sa Spotify, meron din kami sa iTunes at sa lahat ng inyong paboritong podcast platforms. Pero ang pinaka-updated yung YouTube. So, yung YouTube na lang muna yung check nyo. Ayun. Okay. So, kasama natin si Ruka. Ayan. Ang isang comics creator from Kudlis. So, tinanong ko rin to kay Zed kahapon. Pwede mo bang i-introduce ulit yung Kudlis sa mga nanonood? Ayun, paano ba? Pinakamadaling salita para siyang doujin circle. So sa mga fan ng manga gano'n, parang gano'n yung group namin, Kudlis. So Mhm. marami kaming artist na under ng umbrella niya. Then 'yun, umattend din kami ng mga cons. Mhm. Ayun, 'yun Ayun. na yung pinakamadaling explanation kay Mhm. Kudlis. So Oo. kung familiar kayo sa mga doujin circles, 'yan parang gano'n kami. Marami kaming Okey. artist tapos 'yun. Yan. So, based on dun sa mga na-receive kong mga samples, from Kudlis, ano siya, more on manga style yung ginagawa niyo, tama ba? O meron ding gumagawa ng Marvel, DC style, cartoony style? Marami po, halo-halo kami, napakalawak nung Mhm. community namin. Ayan, merong kagaya namin sa manga, merong style webtoon kung gumawa, ta's yung mga Mhm. typical na comic strip, yung mga 4 panel na yung nakikita niyo sa SOCMED, Oo. gano'n. Yung mga parang Ta's ginagawa meron din yung ni mga Sky. yun gano'n. Tapos meron din yung mga tipikal na comics, may mga Mhm. strips, yung compilation ng strips gano'n. Basta malawak, Hmm. malawak siya. Alam mo ba kung kailan nagsimula yung Kudlis? Familiar ka ba o Ah. ibang tao na lang tatanungin ko? Kasi na-curious ako, eh. Lagi kong naririnig yung Kudlis pero hindi ko pa masyadong, nakikita or na-explore yung platform. 2021 yata? Mhm. Oo, kasi natatandaan ko nun, first encounter ko sa kanila, may post sila sa Facebook na ayun naghahanap sila ng entries para sa first, comic festival nila. Mhm. So dun ko nakilala si Kudlis, ayun. 2021 yata yun, teka double check ko dun sa mga files ko. Sige. Okey, habang chine-check niya, kailan ka naging member? 2021 din nung in-invite ka, tama ba? Opo, 2021 nung una Mm. kong kita sa kanila. Oo. So, estimate Kasi mo mga an mga ilan yung mga ilan kayo lahat sa Kudlis? Estimate lang, mga rough number. hindi ko alam, siguro hundreds? Marami-rami din Hundreds tapos yung tapos buong Pilipinas at siguro may ibang bansa din 'no? hindi ko lang po sure. Siguro nasa Mm. hundreds pero yung madalas kasing nagcha-chat sa GC namin konti lang, eh. Yung Marami na mga ding naging active tapos nagkanya-kanya ng buhay, ayan. hmm, ayun. Teka, Okey, sige. 'Yun, introduce mo naman kami, Ruka, about yourself. Kuwentuhan mo kami kung, anong anong ginagawa mo, ano yung comics mo, what it's about. yun, ako po ay si Ruka. Bale yung Ruka na name ay galing sa friend ko na
Japanese. Hindi niya kasi ma-pronounce yung last name ko. So, binigyan niya ako ng nickname na ganyan. So, first 2 syllables 'yan ng last name ko. Mhm. So, yung comics na Night Shift naman, nagsimula 'to nung pandemic. Yun nga lang, parang stress reliever ko lang nun. Kasi nung nasa corporate pa ako, sobrang pagod, stress, buryong-buryo ka na sa buhay ta's 'di ka pa makalabas sa bahay. Hmm, Ayan, nabuo ko yung concept na 'yan. ayan. Originally, ang una kong tinap diyan na writer is yung tropa ko nung college. Kasama ko sa Mhm, publication, ayun. So, nagbigay siya ng idea, unfortunately hindi lang namin natuloy natapos ng at na-execute pala yung ng maayos yung idea niya. So, ako na yung nagtuloy. hmm. So, So ang night itong itong 'yan, itong nakikita natin ngayon, sa'yo na 'to, wala ng involvement yung kaibigan mo o may sa mga kanya pa dito? sa akin na po 'yan. So, parang Hmm, anong nangyari, brainstorming stage lang kami nagkausap ng maayos. Ta's 'yun, hmm. kanya-kanyang buhay na rin. Okey, sige. Mga kailan ito? Anong taon? Pandemic ba, before pandemic, high school? Ah, kasagsagan 'to nung pandemic nabuo ko yung night shift, yung concept ng Mhm, night shift. Kasi okey. nga tinap ko siya, nagbigay Mhm, siya ng idea, brainstorm kami. Tapos mm, na-execute ko siya 2021 na. mhm, Kasi 2020 nasa corporate pa ako, eh. mhm. So, hindi ko talaga siya matrabaho ng Oo. ayos. Medyo mahirap pagsabayin yung corporate lalo na kung busy sa work. Pag-uwi mo sa bahay siyempre papahinga ka na niyan. 'Pag weekend, Opo, pag weekend maglalaba, mamamalengke, so mahirap talagang isingit. So opo. ngayon ngayon anong ginagawa mo? Papaano mo siya naipasok naman sa routine mo? Bale ngayon po, nung 2020 kasi umalis na ako sa corporate tapos 2021 nakipagsapalaran sa freelancing. Mhm, So, ayan, sa ngayon naman medyo okey. hmm, Kahit kalaban namin yung AI, ayan. So, oo, medyo okey naman siya. yeah. Tapos yun, nag-develop lang talaga ako ng work routine na sa umaga ganito gagawin ko, sa gabi dapat ganyan. Matapos ko yung mga ganitong, pages, halimbawa't 2 page ng storyboard, Mhm, isang page ng mismong manuscript, mhm, ayun. Tas dapat halimbawa sa isang araw makapag-ink or makapag-tone ako ng isang page, kahit mhm, kalahati lang, ayun lang. One step at a time lang, little hmm. steps, gano'n. Okey. 2021 or nasimulan mo 'tong comics, 2020 siya nag-umpisa. Pero bumalik tayo sa nakaraan. Kailan ka unang na-expose sa paggawa ng comics? Or I mean, kailan ka na-expose sa comics period? Sa comics po ano ba, bata pa ako nun, eh, buhay pa yung lola ko. Kasi yung lola ko nun saka yung nanay ko bumibili ng Liwayway magazine, Mhm. 'yun. Ta's pansapin nila dun sa cabinet nila yung 'pag lumang issue na. Sayang naman. Alam mo ba binibili Tapos ngayon 'yan, ang mahal-mahal ng comics ngayon, yung mga luma. yung mga sobrang lumang issue na yun, yung mga Mm. 1990 something pa yung una kong nakita dun sa cabinet nila. Kasi Oh, kaya ko siya nakita, naglinis kami ng cabinet nun, mhm, kasama ko yung lola ko, ta's nakita ko yung Liwayway magazine, may hmm, comics dun. oo, Pinasa ko, ta's ayun, astig, naastigan mm. ako, ta's yun, ayun nag-aral na mag-drawing, Okey, ito very yun. curious question, asan na yung mga comics na yun? Kasi kung existing pa yan, itago mo kasi sobrang rare na niyan. Hindi ko na alam, eh, hinahanap ko nga din, eh. Sayang. Kasi tawag dito, yung inanay yung cabinet, nagkaroon ng anay, kaya lang Hmm, naglinis, ta's yun, dun ko siya sayang, nakita nun. oo. Anay talaga ang kalaban natin, eh, ng mga papel-papel, mga Ayun nga po, comics. Oo. Yung mga funny yun nga comics po, ko naitago ko pa, mga funny comics na 1998, yung pinakaluma. Tapos yun, buhay pa rin hanggang ngayon. So, naswertehan lang na buhay pa. Pero kung sakaling inanay yun, malamang wala na rin yun ngayon. Pero hindi ko na siya ibebenta. Ang dami bumibili, gusto nilang bilhin, eh. Sabi ko, hindi, ano na lang 'to, akin na lang for personal collection na lang.
Okay, si Kudlis. Yan, full support ang Kudlis kay Ruka. Salamat, Fighting salamat po, Ruka. salamat. Yan. Fighting. Fighting. Yun. So, nakita mo yung comics sa Liwayway. Ano pa yung iba mong kinonsume na comics after that? Kasi nakikita ko yung heavy influence ng manga dun sa ginagawa mong Ay, comics na Night Shift. yun nga po nakita ko yung Liwayway. Tapos yung tita ko may parang boarding house. May tumira dun na naging anong tawag dun, prefect of discipline sa school. Mhm. So yun, may nako-confiscate yun ng mga comics, yung mga Archie, ayun. Tapos yun, hinihiram ko, binabasa ko. Mhm. Tapos Okay. yun, wala na. Natigil yun, tapos Mhm. natigil yung exposure ko sa comics after nun. Tapos pagkatapos naman nun, yung tita ko na yun, yung may-ari ng boarding house, nag-uuwi naman ng dyaryo Mhm. galing dun sa pinagtatrabahuhan niya. So nandun yung mga Manila Bulletin nga ba yun? O Oo, basta Manila yung may mga Bulletin. comics, Mm. o yung Sunday comics, yun lang yung kinukuha ko nun, yung mga comic strip na yun. Tapos yung Oo. binabasa ko, tinatago ko minsan. Mm. Tas ayun, di ko na alam kung nasaan na yun. Natapon na rin siguro yun. Dapat tinatago mo yung Oo. mga ganyan, sayang. Naku, pagdating ng araw sobrang Wala, mamahal na. Oo. wala, kasi gano'n, hindi ko alam baka mamaya naipambalot ng tuyo nung nagtindahan kami. Okay. Bumalik sa history pa rin ng comics, eh. Mm. Actually Ayun, totoo 'yun, ginagawa naman talagang pangbalot ng tinapa ang dyaryo, ang comics noon. Kasi sobrang dami nung comics, noon nung panahon na kalakasan. Pero ngayon iba na yung landscape ng comics. Okay, about opo. manga naman, kailan ka na-expose sa manga? Manga, early high school days ko siguro yun around 2009, 2010. Yun first, kaya ako na-expose sa manga, may baon yung kaklase ko nun. Yung manga na yun hindi pa safe for work. Medyo Okay. ecchi pa siya. Ayun, so baon-baon niya yun sa school. Ta's yun Mm. hiniram ko and then parang may ibang charm iba kasi yung charm ng manga sa western comics para sa'kin. Mhm. Para sa'kin kasi parang mas expressive yung mga characters. Siguro dahil dun nga sa malaki yung mata, exaggerated yung size ng mata, Oo. saka sa bibig, gano'n. Mm. Ta's yung sobrang dynamic din ng ibang poses kasi sa loob. Mm. Lalo na hindi pa siya safe for work na manga. Oo. So yun, tago-tago namin sa ilalim ng desk yun, baka makita kami ng teacher namin. Binabasa namin dun, eh. Naalala mo pa kung ano yung title nung manga na yun? Oo, kasi nag-download ako nun, eh. Gacha Gacha, tama ba? Yun yung Gacha pag Gacha. oo, yung bida dun kapagka nag-sneeze, nagiging babae, ayun. Parang Ranma, gano'n? Ranma 1/2? Hindi ko sure kung hindi ko pa kasi nababasa yung Ranma 1/2, eh. Yung Parang mga gano'n yung 'pag nabasa ng tubig na mainit, yun, nagiging lalaki, kapag malamig, nagiging babae. Pero lalaki talaga hmm, siya. Yan, oo. Ranma, oo. Kasi yun Okey, tinatago talaga namin sa ilalim ng desk yun, eh. oo. So, Sige, sige, sige. interesting na sinabi mo 'yan, yung not for safe for work na manga, kasi nung binabasa ko 'tong Night Shift, nandun pa lang ako sa first part. May nakita na akong not safe for work na na pages. Okay, what Mm. what made you, ah, yung bakit mo naisipang gumawa rin ng gano'n na na medyo sexy na pages dito sa ginagawa mong comics? Wala, influence ng AI kasi yan, eh. And Mhm. then yun nga kasi heavily influence ako ng mga doujin artist talaga. Mhm. Oo, hindi ako masyado sa mainstream na mga artist kagaya nina Oda, Mhm. nina Ayun, Kubo, oo. and more on talaga ako, yung mga not safe Sei for work na artist seinin, mga talaga. seinin na manga 'no? Oo, yun, Actually, mga nakakabaliw-baliw. hindi ko alam kung ano 'tong genre na ganito, tama ba seinin? Kasama na dun yung mga pang ano talaga, yung not safe for work
na Ah, manga o may iba pang classification 'yun? Kasi 'di ba hentai ano iba lang 'yun, ang alam ko anime, pagka kasi no? oo, 'pag seinen kasi ano more on ages around 25 to Oo, 35 gano'n yung age bracket na tina-target niya. mm. So, ibig sabihin talaga nandun na yung mga ano, mga ganyan na Adult eksena. content, oo. Yes po. So itong ginagawa mong, night shift na comics, ever since, ang target audience mo talaga mas mature audience. Hindi mo siya talaga tinarget for, yang ano, mga teens, ganyan. Hindi, eh, wala akong target audience wala talagang tina-target nung ginagawa ko siya. Mm, Lumabas na lang kasi ano siya, eh, produkto siya nung yamot ko sa trabaho, eh. Yamot yung nayamot ako sa trabaho, tapos yung sa boss ko, dito mo ta's yung sa mga binubuhos lahat. katrabaho ko oo, sa mga katrabaho kong toxic nun. Bale yung yung ibang characters diyan, hindi kasi talaga ako writer, eh. So, yung mga Mm, characters diyan binase ko dun sa mga katrabaho ko dun. So, hmm, ino-observe ko sila, 'yan. Tapos yung attitude nila tina-translate ko dun sa characters na kasama mm, diyan, mm. ayun. Yung paggawa naman ng character design, gano'n naman din talaga, eh. Binabase mo sila roughly sa mga ano, mga totoong tao. Parang sa ano, kung makikipagkwentuhan kay Sir Paul Medina ng Pugad Baboy, bawat character doon may pinagbasihang ano, totoong tao. Not necessary na Ah, gano'n talaga yung ugali nila, pero almost talagang do'n binase. Yeah, so tama naman. Gano'n naman talaga yung paggawa ng mga character para siyempre iba-iba yung personality. Medyo boring din naman 'di ba kapag pare-parehas silang ano, pare-parehas sila ng ugali. Mas magandang basahin kapag magkakaiba din, eh. Um, mm. so bakit night shift? Kuwentuhan mo kami sa creative process mo. Bakit night shift yung title nung comics? Wala lang, eh. Kasi nasa call center ako nun, eh. Kaya Ayun, siya tapos night ang shift. Mm, oo, opo. Kasi dati akong HR sa isang call center. mm, So ayun, hawak namin yung mga agent, ayan. So mm, karamihan graveyard. Tapos karamihan ng mga sinu-support ko na agents ano, graveyard. mm, So yun, wala lang maisip na title tapos yung setting niya, HR din ng isang call center, hmm. Talagang ayun. ano 'no, loosely based sa ano, totoong buhay talaga pala 'to 'no? Yes po. Kasi Mm, ano talaga ako, eh, hirap ako mag-come up ng mag mga idea na ano, yung non-existent sa totoong buhay, hmm, yun. So kapag nag-come up ako ng gano'n sobrang nag-e-end up siya na sobrang boring ng kuwento, kung hindi man sobrang boring, sobrang bland, walang mm. spice, gano'n. Actually, Kaya galing yun, din ako sa call binabase ko center. na lang sa buhay, Oo, ang tagal ko sa call center since ayun. 2006 hanggang 2012. Nagtrabaho ako sa call center noon. Tagal-tagal din, oo. Oo, tagal-tagal din. Mga veterans na Pero 'yan. oo, yung mga ka-batch ko noon ano na, mga team leader na. Yung iba umalis na rin katulad ko. Kasi ayoko mag-stay doon ng matagal. Ang gusto ko magtrabaho talaga na ano, yung art related. Yung magtuturo or maggawa ng freelance. After that, freelance na rin ako ng Opo, diretso. Katulad nung ginawa mo. Um, hmm. ayun. So, puntahan natin sandali yung part na freelance. Hindi ka ba natakot mag-freelance from corporate world kasi walang job security, tapos bahala na kung may makuha ka or wala. Kasi nangyari din sa akin yan eh. Nung nagsisimula akong mag-freelance, may mga time na lagi akong worried. Meron ba akong gagawing trabaho? Kapag meron na akong trabaho, iniisip ko yung susunod na gagawin kong trabaho kung may susunod pa. So, never ending worry yung freelance life ko nung umpisa. Ganun din ba sa'yo? Sa'kin po ano, eh, hindi, eh. Parang bahala na si Batman. Gano'n yung naging konsepto ko nun sa buhay. Kasi noong 2020 talaga nakaramdam ako ng burnout sa trabaho. Tas Mm, yun kinonsult ko yung nanay ko sabi ko, "Nanay, tuloy ko pa ba trabaho ko?"
nakakabaliw-baliw na, eh. Kasi isipin mo, 2020 Mm, pandemic, mm, HR kami ang trabaho namin is mag-collect ng requirements ng mga new hire. mm, 2020 pandemic sarado lahat ng government offices, mm. and then yung client naghahanap ng NBI. So, pinipiga ako ng mga boss ko ng NBI, pinipiga ako. So, saan ako kukuha nung NBI, saan ko pa kukuhanin ng NBI 'tong mga new hires ko? Eh, sarado So, naman yun lahat. yun yung opo. SSS, PhilHealth, Pag-ibig, Madali kasi may online portals naman sila. Mm. NBI yung crucial. So, hindi ko alam kung paano ko lulusutan 'yan, paano ko sosolusyunan. Yun na yung naging starting point na ma-burnout ako sa trabaho. 'Yan, dun na nag-start yung, pagsusulat ko sa night shift Mm, tapos ayun, wala lang nag-try lang ako gumawa ng account sa Upwork nun. Unang subok ayun na-approve naman nila. Yung mm, sabi ko, sige tapusin ko na yung taon ng 2020 magre-resign na ako. oo. Tapos Kasi ang hindi mga naman sabi tinatanggap ng nanay oo, oo. Tapos ang tinatanggap mo sa um, Upwork puro ganito, manga, comics, illustration, gano'n? hindi po, eh, ang una kong nakuhang trabaho dun yung gumagawa ng mga portrait. Hmm, Kasi okey. in demand yung 2021 in demand yung ano, eh, yung mga Dragon Ball portrait. Oo, Yung yung picture mo magse-send sila ng picture tapos ido-drawing mo gagawin ng ano, Dragon Ball style, ka-itsura oo. ng Dragon Ball. So, ta's yun, bago pa yun nag-try akong maging ano, book illustrator. Kaso Mm, oo, mahirap. ang hirap makahanap ng client 'pag gano'n. Mm. Saka Sobrang taas mahirap ng standard. tapos kapag Mm, makuha mo yung work, mahirap din siyang gawin kasi, ah, mag-iisip ka, eh, tapos ile-layout mo ng ano, tapos yung rendering kapag children's book. Pero masasanay ka din. opo. Nung nag-freelance ako nasubukan ko lahat, logo, ah, cartoon portrait, yung realistic portrait, design Mm, and layout, video editing, lahat, lahat. Kahit nung may time nga tinanggap ko yung paggawa ng vector illustration kahit hindi ako marunong sa illustration ay Illustrator, inaral ko pa. ayun nga po, eh, hindi rin ako marunong gumamit ng Illustrator, eh. Mm. Oo, pero ako tumanggap ako Ang ng ano, trabaho kahit hindi ako marunong, inaral ko na lang, ni-YouTube ko na lang. Naka-survive hirap din naman. kasi ako sa ano, eh, sa mga realistic na portrait. Kasi ang Mm, background ko talaga ano, nag-start kasi ako mag-painting ng nature, mhm, yun lang. Yun lang talaga yung background ko sa mga realism, puro nature. mm, Tapos pagdating sa tao wala, olats. Nung nag-start lang ako mag-comics saka lang ako natuto mag-anatomy talaga. hmm. Yeah, Ngayon lalo na kung ta's ano, mm, itong comics, dito ka matututo ng lahat. Kasi kailangan mo mag-drawing ng, parang yung sa'yo, magdo-drawing ka ng building, magdo-drawing ka ng matanda, ng bata, magdo-drawing ka ng mga armas. Lahat, ido-drawing mo eh. Kaya mahirap. nga po, eh, Oo. Pero kapag digital, napaka-cringe nun. may mga workarounds naman para sa mga mahihirap na parts. Punta tayo sa creative process at sa paano ka gumawa ng comics. So itong night shift, mga gaano to katagal magra-run? Balak mo ba siyang gawing mahaba parang yung kay Lightning Z ni Z o meron kang target na chapters tapos tapos na yung story? Ang target ko po diyan ano, maikli lang talaga. Mm. Kasi may ano siya, eh, yung nabuo naming concept dito is political. Kung gagawin ko siya mahaba, political yung magiging concept niya. Eh, sa panahon ngayon mahirap bumanat ng political, eh, Mm. automatic cancel ka, eh. Oo. So yun, baka ang plano ko na lang diyan is i-resolve ko na lang yung pinaka-conflict ng plot ko. Siguro Mm. mga ano na lang 'yan, 10 to 15 chapters. Oo. So Ma yung ire-release sa PCOF is 4, bale 11 chapters na lang yung tatrabahuhin ko diyan. Siguro. mm. Hindi pa final yun. Hmm, Kung yun. okey naman Tapos yung 'pag gano'n, sa paggawa naman sige go ahead. sige. Ayan, sorry. Sa paggawa naman ng comics, wala, bullet points na ano lang, idea muna siguro, gano'n. Tapos pagdating sa storyboard,
Spread yung ginagawa ko, eh, naka-spread yung paggawa ko ng storyboard, page 1, page 2, left, right, para makita ko yung flow ng panels, Hmm, gano'n. Tapos ayan, para makita ko din yung ano, yung camera angle, kung close up shot ba yung gagawin ko o yung malalayo, ayun, gano'n lang kasimple. Tapos mm. 'yun, lalatag ko na sa Clip Studio, gagawin ko yung manuscript, ta's kapagka natapos ko na, export ko siya ng ano, walang text, ta's ililipat ko ng InDesign, dun ko lalapatan ng mga text. Hmm, Hmm. hindi ka ano, bakit mas madali ba sa InDesign kaysa sa ano, sa Clip Studio? Nung college po kasi ako, nung nasa student publication ako, halos InDesign ang kadikit ko, eh. Mm, Kaya 'pag nag-ano, 'pag nag-text talaga yung mina-manipulate ko, InDesign talaga. hmm. Ako sa ano na, eh, Meron sa Clip Studio na lahat, pati text. Pero minsan sa Photoshop, masanay kasi ako sa Photoshop, eh. Yung opo. iba sa Illustrator, dun nila ginagawa yung ano, text. Hindi ako marunong sa ano, sa Illustrator talaga. Kahit yung ano, yung mga basic na poster, sa InDesign ko ginagawa pa rin, eh, Yung InDesign pang gano'n. ano talaga yun, pang design ng mga print materials. Opo. Tapos puwede mo rin siyang gawing pang layout, kaya okey din yun. Yung InDesign naman ang hindi ako masyadong sanay. Ang alam kong gawin dun mag-layout lang ng comics, eh, yung para Masaya sa siyang PBR. gamitin para Hmm. sa'kin. Saka Mas magaan siya, madali 'di siyang ba? gamitin. Oo, magaan siya, hindi Opo. siya katulad ng Photoshop na minsan nagbabagal. Yung InDesign Tas ano, eh, magaan. 'pag nagle-layout kasi ako ng ano, eh, mga dialogue, hindi kasi ako Mm, nagbubura, eh. Igigilid ko lang, tapos kung halimbawa may babaguhin ako sa dialogue, ika-copy ko lang, igigilid ko yung original, ta's lalatag ko yung bago. So, 'pag hmm, po-proofread ko, iko-compare ko yung dalawa, alin ba yung mas bagay, hmm, ta's yun, madaling palit. yeah. O para sa mga Mm. nanonood, kung gusto niyong magtanong kay Ruka, i-comment niyo lang tapos tanungin natin si Ruka. Pigain natin ang kanyang utak sa mga creative process sa paggawa ng comics. Yun, so nabanggit mo Kaibigan. na nabanggit mo na sa ano, Clip Studio Paint ka gumagawa, digital. Nasubukan mo bang Yes po. mag-traditional? Si Zed kasi kahapon, traditional talaga yung ano, paggawa niya ng comics. Gano'n din ako noon. Naging traditional ako kasi wala akong pambili ng computer. So traditional ako nag-umpisa tapos ngayon nag-shift na ako sa digital. Ikaw, nasubukan mo bang mag-traditional o from the start digital ka na agad? Nag-traditional din po ako, kasi nung college nga, yun nga po nabanggit ko kanina, nasa student publication ako. So yung comics namin dun, sa papel muna namin ido-drawing, ta's ipapa-approve mo dun sa mga higher ups, sa AIC, ASOC, gano'n. Ta's Mm, kapagka na-approve na yun, saka mo palang idi-digital, para hindi sayang yung effort. mm, Tapos yun nga din po, since nagpe-painting ako nung maliit pa ako, yun traditional talaga ako nagsimula. Ta's ayan. yun, nito na lang ako Tapos nag-digital kasi magastos na sa papel, eh, ang mamahal na oo, ng mga ano, lapis. mm, Sabi ko try yeah. digital, ayun. Pero alam mo, Hmm, ngayon napapaisip akong maging mas active. Hindi ko naman bibitawan ang digital, pero parang iniisip kong mas, alam mo yun, bigyan din ng effort yung paggawa ulit ng traditional kasi AI, talo na tayo sa ano eh, ang daya ng AI, alam mo yun? Ma opo, Ido-drawing mo lang ng pangit na sketch, ifi-feed mo sa AI tapos pagagandahin na niya. Parang ayun. Yun nga po kaya nga din kung nagpalit din ako ng art style kasi kung mapapansin niyo yung ano, yung lumang cover nung Night Shift, hmm, ano siya, linis. Pinakamalinis na gawa ko nun. Tapos may mga iba akong gawa na na ano, airbrush lang yung gamit ko. Airbrush, combination ng airbrush saka hard brush. Yung default brushes lang. Ayun, mukha siyang AI. mm, Kaya nagpalit talaga ako ng art style.
Attend ako ng mga online class, Mm. tapos ayun hanggang sa nakita ko yung ganyang art style. So sinubukan ko i-adapt and mukhang okey naman. Yun nga, ngayon kasi hindi na rin ako maselan sa line art, eh, dati sobrang selan ko sa line art. Nung Oo, nag-start kailangan yung pino 'no? AI mm. Nung nag-start yung AI nawalan na ako ng pakialam sa line art, eh. Kasi Hmm, 'pag ang linis ng gawa mo accuse ka ng AI, eh, AI AI, user, yeah. eh. True, true. Eh, sabi ko, okey na yan. Basta Mm. nandiyan yung form, nandiyan yung silhouette ng character mo, okey na yan. Oo. Kahit sobrang rough, basta Kaya nga oo, kaya maayos siya tingnan. oo, kaya siya maganda kasi may mga imperfections that what makes it human, 'di ba? Yung yung Oo, paggawa ng comics, ayun. ayun. So, nabanggit mo kanina, pumupunta ka sa mga seminars sa paggawa ng comics. Ano pa ba yung iba mong ginawa para matuto kang gumawa ng ganito, ng comics or Pinoy manga? Wala, nagbabasa lang talaga ako, nagko-consume lang talaga ako, eh. Hmm, Yun. So, 50% ng time ko nagko-consume lang ako ng manga, gano'n, mm, yung mga comics, gano'n. Wala, eh, puro illustration courses kasi yung meron sa online ngayon. mm. Hmm, Yung manga yun nga medyo konti lang. oh, nanghihinayang nga ako dun sa Kwentun, yung in-offer Mm, nila last 2023 ba yun? mm. Yung parang manga bootcamp, sayang di ako naka-attend dun. Kasi Oo, sayang. may trabaho ako nun kasagsagan ng ng mga clients, sayang. Oo, Kasi maganda nakita yung ko mm, yung gawa ng iba kong kasama sa Kudlis, ang laki ng tinalo ng quality mm, after nila mag-bootcamp. Sabi ko, mm. sayang dapat pala umattend din ako. Eh, wala, Baka may antay na part lang 2 pa ulit ako. yun, oo. Baka may part 2. So, Ayun, yun sali nga, ka. eh. Abang-abang lang. At Mm, abangers na ako sa page nila, eh. oo, Baka mag-announce, eh, sasali mm, na talaga ako. oo. Ganda yun kasi Sayang. nandun ako, nung Manga Bootcamp. Ako yung isa sa mga nag-host sa online Hmm, sessions. Host lang, hindi ako nagturo. Ah, natuto rin ako kahit ano lang, kahit, nakikinig-kinig lang ako dun sa kanila at kahit may mga alam na ako, habang nanonood ako sa mga sa sessions nila natututo rin ako, eh. Tapos may one-on-one din, so maganda siya. yun nga po, Um, eh, yung mm, one-on-one, sayang, eh. mm, Dami ko pa naman tanong. yeah. Sa Comiket ano din university puwede mong i-check. May bayad lang Ay, pero sulit, yun. sulit 'yun. May tanong si Alexis Ilarde Madrigal. Lods, sa paggawa ng comics, ano ang pinakamahirap na parte para sa iyo? Pinakamahirap na parte, i-drawing. Oo, i-drawing. Kasi 'di ba nakapag-brainstorm ka na, andiyan na yung paano mo ilalatag sa papel, ano yung camera angle, composition ng picture. Kasi kada frame naman picture yan, eh. So, kailangan mo Mm, ng composition diyan, maliliit na mm, pictures yan. Yun yung pinakamahirap na parte. mm, Tas yun pa, paano mo ibi-build yung mood nung eksena na yun, yun yung pinakamahirap. mm. And maso-solve yan sa storyboard, 'pag nag-storyboard ka. Pagka naman So na-ink mo na yan, madali na yan. oo. So Yun, ang ginagawa mo talagang nilalatag mo muna sa storyboard, dun mo muna nililinis para kapag ito-drawing mo na mas madali na. yes po. Bale ang storyboard ko 3 ulit ko ginagawa. Mm, Una yung rough, yung division ng panels, mm, tapos tatag ko yung characters ko na mm, ta's nandun na yung speech balloon, position ng speech balloons. Tapos mm, pangalawang pass, i-re-refine ko na yung kung ano yung itsura na nung characters, ano na yung nandun na yung camera angle, composition meron na din dun. Tapos sa pangatlong pass, yung double check na nung emotions nung characters, ah, yung tawag dito, kung tama ba yung proportion, tama ba yung anatomy, yun.
Mm. Tapos saka ko pa lang siya i-ink. Kaya matagal yung Oo, storyboarding ko. matagal. Gano'n din, do'n din ako nagtatagal, eh, sa pag-isip, sa pag-iisip. 'Yun yung pagdo-drawing, do-drawing mo na lang 'yan, eh. Kapag may ido-drawing ka na, mabilis na. Pero yung pag-iisip kung ano yung ido-drawing mo, Opo. papaano mo siya ido-drawing, yung story, yung character angle, kung papaano mo siya ilalatag sa page, yun yung matagal talagang gawin. Paghanap ng reference, yun, sobrang Ayun ano nga nun. po, isa pa yun. Minsan kasi Kasi, hindi mo kailangan mo din talaga ng picture, eh. Kahit may 3D model ka, kailangan mo mm, pa rin ng picture. oo. Merong Ngayon hindi oo, maka-capture 3D. true, true. Ngayon mas madali na kasi marami ng tools. Ang mahirap Ayun ngayon nga yung po. pagpili ng magandang tools na gagamitin kasi sa dami ng magagaling, sa dami ng tutorial, ano yung pipiliin mong, ano yung susundin mo? Yun yung medyo mahirap, eh. Kaya Ayun nga ay po. kung advice ko sa mga ibang gagawa, kung ano yung nagwo-work sa inyo, yun yung gamitin niyo. Huwag muna kayong mag-try ng bago kung hindi niyo pa siya gamay. Kasi dati ako Ayun. nagdo-drawing, ano lang, Google Images, yun lang, eh. Tapos nung na-discover ko yung 3D, pwede pala 'tong 3D. Mas madali 'tong gawing reference. Pwede mong iikot-ikot. Ayun nga po. Tas Mm. ngayon ano, hindi na rin safe yung mga pictures kasi may AI na nagkalat na rin. Oo, hindi Hirap man na mag-filter ng yung accuracy nung image, may ganun ba talaga? O AI oo, generated lang yun, 'di ba? Nakakaano na hmm. rin, eh, nakakainis na yung AI. Pero yun, it's another topic. So itong night shift, yung ilalabas nyo sa pick-off, gaano siya kakapal? Ilang pages siya? 170 ba 'yan? Teka Mm. double check ko. Pero hindi siya lalampas ng 200, manipis lang 'yan. Oo. Kasi So, for so 4 libro siya. chapters lang siya. Libro siya na ano, compiled. Yes po, Mm. naka-paperback. Mm. Paperback nga ba? Eh, hindi ko pa sure kay Madam Kim Mm. kung anong Paano ba magiging yung itsura niya. paano ba yung setup nyo sa Kudlis? Si Kudlis ang magpo-publish nung gawa mo or ikaw gastos mo tapos under Kudlis na banner, na name? Sila po, eh, sila po lahat, eh. Nagulat nga ako nung una kasi nung una nila ako in-approach. Sabi sa'kin, ah, "Okey lang ba sa'yo print natin yung comics mo into paper, benta natin sa con." Sabi ko, "Sige po, 'di ko aayawan 'yan." Mm. Tapos tinanong ko kung may bayad, sabi niya, "Walang bayad diyan. Hati na lang tayo sa ano, hati-hati na lang sa Sa sales. income." Oo. Oh, yes po, sa sales 'yun. So 'yun, Yan. ang gulat lang ako kasi parang ano, eh, hindi ako makapaniwala, eh. Mm. Maganda, 'Yun, maganda yan. kasi naghahanap lang talaga ako ng ano, ng site na puwede kong pag-uploadan ng comics, ta's Mm. gagawin kong portfolio, Mm. 'yun. 'Yun, ta's 'yun nga, in-approach nila ako na gano'n, gulat din naman ako. Nakakatuwa lang. Maganda yung ano, mayro'n kang printed form na comics. Kasi iba yung binabasa mo lang sa screen, iba yung nahahawakan mo, eh. Iba yung napapapirma sa creator. So, ang tanong ko, pupunta ka ba sa pick-off or hindi ka rin makakapunta katulad ni ano, ni Zed? 'Di ko po alam, eh. Tatanungin ko muna si kumparing Wallet kung may laman siya. Pero dito ka lang ba sa Manila o taga-probinsya ka din? Cavite lang po, Cavite lang po. Cavite. Oo, Oo, malapit lang. taga-ete Lapit-lapit pa lang, ako. oo. Yung ano naman, July 5 to 6, o kahit isang araw lang makadaan ka, 'di okey yan. Mami-meet mo pa yung mga ibang Oo. creators ng comics. Nakapunta ka na ba sa mga comics conventions dito sa Manila or hindi pa? Dati po nung ano, nagtatrabaho ako diyan kasi nag-stay talaga ako sa Manila nung corporate days ko. So, hindi ko alam na may event pala 'pag dumadaan ako sa Galleria. Comic-Con nga ba yung madalas mag-event dun? Basta Um, yun, Robinsons Comic-Con Galleria. Comic. Kailan yan? Opo, Anong taon? 19, 18 gano'n, 19, 18 mga 2019? gano'n, Kasi nagsimula yung Robinsons gano'n Galleria po. na ano, na event ng Comic-Con Comiket ano na, after pandemic, eh. So baka ano yan, Um, baka Free Comic Book Day yung sinasabi mo. ayun basta gano'n. Mm.
Yun lang po yun yung pinakamalapit na napuntahan ko, nasa memory ko. Mm. Madalas po kasi hindi talaga ako lumalabas ng bahay, ayoko gumastos, eh. Okey lang 'yan. Minsan enjoy mo rin Mm. yung ano, yung mga community na ganito lalo na ito kung makakapunta ka sa isang comics convention sa papipiliin Mm. ka, yung Pick-Off yung puntahan mo kasi, comic centered yung ano, Pick-Off. Kapag iba kasing event like halimbawa cosplay event, anime event, yung comics ano lang siya, eh, isang part lang nung event. Itong Pick-Off talagang fully centered sa comics. So, mag-e-enjoy ka diyan kung lalo na kung mahilig ka sa comics. Mas mag-e-enjoy ka sa Pico kaysa other Ah, events. Yan. So, I yun lang see. naman kung may time ka. Yun. So, tong night shift, tuwing kailan mo siya sinisingit sa schedule mo kasi nabanggit mo kanina na ano, ginagawa mo siya. So, ano yung schedule mo? Kailan ka nagdo-drawing? Sa umaga, gabi, or hapon? Ilang pages yung Madalas po nagagawa gabi. mo per day? Ah, Hindi ko masabi kung ilang pages, eh, pero madalas sa gabi ako nagdo-drawing. Mm. Kasi ngayon may ginagawa din ako na isa pang comics. Kasi nung challenge ko talaga sa night shift, paano ko aalisin yung political na tema, Mm. kaya hindi ko siya matapos-tapos, yun. So, alam na ni Madam K ngayon kung ba't di ko siya matapos-tapos. Di ko maalis yung political na tema diyan. Kung political Ayun, naman eh, talaga, yun wala kang kasi magagawa. hmm, hinahanapan ko ng workaround kasi mahirap ano, eh, tumakal ng pulitika ngayon, eh. Daming mangka-cancel sa'yo. Well, unless mag-name Ayun, drop ka na this politician, this government is ganyan. Eh kung fantasy world naman 'yan, hindi ka nila mafo-fault diyan, 'di ba? yun nga po, eh, kahit yung Oo, gano'n, eh, pinapaniwalaan nila, eh. kasi kung ano, Gano'n, eh, kung concern ka oo. diyan, yung Star Wars political 'yan, yung One Mm, Piece political 'yan, yung Naruto political. hmm, Kung bibigyan mo ng ibig sabihin yung mga ano dun, mga countries, mga mga bida at kalaban, political yung Gundam, very political yung Gundam, eh. mm. So, anong difference niyan dun sa ginagawa mo? So, hindi naman masyado, 'di ba? Unless, yun nga, itatakal mo yung totoong nangyayari ngayon, halimbawa sa Pilipinas or sa ibang bansa. Yung war sa ibang bansa, yun yung gagagawan mo ng comics. Opo, So, eh, okay ang lang yun. Kaya mo yan, sige, tapusin sige. mo. Ayun. Pero hindi, tatapusin ko naman talaga siya. Mm, Kailangan ko lang talaga pagaanin yung political aspect niya. Kasi mm. mabigat talaga yan, eh. Oo. Ano yan, related yan dun sa mga inchik, eh, Hmm, gano'n. yeah, So, dun kasi oo. nagmula yun din yung concept niyan. Hmm, Tas yun nga sa pandemic, ayan. Kaya oo. kailangan kong pagaanin yun para wala tayong masagasaan. Sabagay, sabagay. Yun. So, itong night shift at nabanggit mo kanina ginagawa mo 'tong night shift, nabanggit mo gumagawa ka rin ng iba pang comics. Ano yung comics na yun? At anong difference niya Ayun, dito sa ginagawa mo ngayon? hindi siya action, ayun. Puro one shot lang siya. Tas yung Mm, tinatrabaho ko ngayon, ano tawag dito, ano siya, parang may hint ng romance pero hindi siya romance. Parang slice of life lang, paano pumapalpak yung tao, gano'n. Yung mga what if, may gano'n yun. Gano'n yung plot niya, yun. Tas yung iba naman one shot, yun. 'Pag pumunta sila sa Kudlis, type lang nila yung pangalan ko, may mga one shot ako dun, konti, mm, yun lang. okey. Anong pagkakaiba ng proseso mo sa paggawa ng series at paggawa ng ano, one shot? Kasi ako ngayon, puro one shot yung ginagawa ko kasi nasubukan ko yung mahabang series at hindi ko siya na-sustain. At one point tumigil ako tapos nahirapan na akong bumalik. So ang ginagawa ko ngayon puro one shots na lang para alam mo yun, matatapos ko siya kasi hindi naman siya forever na ongoing forever. Ayun, wala, eh, ang ginagawa ko kasi dun sa series na yun sa night shift na yan, one shot siya. Kada chapter one shot ang trato ko sa kanya. Mm. So yung ending puwedeng open ending, puwedeng tapos din, gano'n. Pero sa one shot ang madalas kong ginagawa, parang kausap ko lang yung ano,
yung readers gano'n, gano'n yung ginagawa ko. Mm. Meron ako dun yung ano, tawag dun, ano bang title nun? Yung ano siya, tungkol dun nag-scroll lang siya sa SOCMED ta's nakita niyang kinasal yung kaibigan niya, ta's ayun, napaisip na siya ano bang ginagawa niya sa buhay niya, bakit siya hanggang ngayon di pa rin kasal. Tapos iyon, tumayo siya, nagbukas ng beer, tumambay sa labas, nagpahangin, ayun. Yun na yun. Ta's So yun parang parang ano na-clear na siya, yung utak niya, ayun. parang slice of life lang talaga, mga muni-muni mo sa buhay, gano'n. Opo, gano'n. Okay din yung mga ganyang comics, eh, pang-break sa sobrang ma-action na ginagawa mo dito sa ano, sa night shift. Minsan minsan gusto mo lang gumawa ng magaan lang para siyang tula, 'no? Yun nga po, gano'n. Mm. May kasama kami sa Kudlis, Tula yung comics niya, Mm. Anong ayun. pangalan, i-shoutout natin? Ano nga ba basta yung astronaut yung ano, astronaut na Mm. nasa kalsada yung cover niya. Nakalimutan ko yung title, eh. Sige. May Shoutout adobo yun, eh. May adobo sa shoutout title yun, eh. shoutout Adobo sa title. Sa Gumagawa pen ng name, tula sa sa pen name, Kudlis. sorry. Sorry, sa pen name pala yun. Oo. At may adobo yun, eh, basta Mm. yun, astig din yun, Oo. Maganda yung sipag gano'n, din niya. maganda yung iba-iba, eh. Yung iba-iba yung iba-iba yung, ginagawang comics. Iba-iba yung Ayun, approach, sa ayan. si Adobo Adobo Cracker, Crackers, ayan. Thank you, R.A. ayun, Gallie. Shoutout sa'yo. Ayan. angas din ng Ma gawa niya, check niyo sa makakatulog na yung Kudlis. makakatulog na yung mga manonood sa IKP kasi, "Ano ba yung pangalan nun, hindi natin malaman." Eh, alam na Adobo, nila. adobo. Adobo Crackers. Shoutout kay Adobo Ayun, Crackers. ayun maangas yung Yun. gawa niya, check niyo. Mm. May printed copy din binebenta si Kudlis diyan, Mm. check niyo Yeah. kung may time kayo, ayun. Ang title ng comics niya ay Ang Naglalakad sa Buwan, yung title. Ayun, yun. Ang Naglalakad sa Nakaka Buwan. madalas ko kasi makalimutan yung ano, eh, mga title, eh. Mm. Tapos ano lang, nare-recall ko sila sa art nila, ayun. Mm. Sorry, Parang ano lang sorry yan, eh, Adobo. Mm. parang ano lang yan, ako kilala ko yung mukha, pero kahit pigain ako hindi ko maalala yung pangalan. Yun nga po, eh. 'Di ba Oo. nasa call center din kayo, dami kayo nun, tanguan Mm. lang dun, eh, kahit di mo kilala, eh, basta kasama mo Oo. sa floor. Kilala Gano'n, mo eh. siya sa mukha Gano'n din ako, pero eh. mm. Opo. Pangalan hindi, eh. Mm. Yeah, Basta ibang alam mo kuwento kasama rin mo yan. siya sa floor. Oo. Maganda yun, yung buhay call center masaya, eh, sa totoo lang. Sobrang masaya yung buhay sa Oo, call masaya. center, pero aayawan mo yung trabaho, eh, aayawan mo yung puyat. Pero yung mga Opo. kasama mo, yun yung reason ko kung ba't ako nagtagal ng matagal, eh, sa call center, yung mga kasama ko sa office. At one Opo, point yung mga at one point sige talagang po. ayoko na, gusto kong maging artist na hindi call center. Not to okey yan, kung gusto niyo mag-call center, go lang. Basta ako nag-call center Masaya sa ako call center, tapos oo. umalis lang ako doon kasi mas gusto kong mag-freelance sa art at i-pursue yung gusto kong gawin sa buhay, ayun. 'Tong ginagawa mong night shift, ano sa tingin mo yung kakaiba dito kumpara sa iba na comics? What makes it unique? What makes it you? Hindi ko rin alam, eh. Ah, Hindi ko masasagot ng maayos yung tanong, eh. Kasi ano Walang talaga siya, eh, mm, mm, ano talaga, binase ko lang talaga siya sa nangyari. So, mm, walang uniqueness na nangyari. Siguro uniqueness ano, sa art lang gano'n, pero mm. story-wise, plot-wise, wala, siguro wala. Sa ngayon wala pa, I think gano'n. So, ayun, ang unique dito is ikaw yung gumawa. So kahit na babalik-balik ta rin, lalabas at lalabas kung papaano ka gumawa hmm, ng comics, kung papaano ka mag-drawing, at kung ano yung mga kino-consume mo, yun yung lumalabas dito sa ginagawa mong comics. And yung ayun nga po. pagmi-mix ng mga influence na yon, nabuo itong night shift, yun yung unique na ikaw.
Gano'n. Mm. Now, na-mention ko yung mga kino-consume. Ano yung favorite mong manga or anime or movies na madalas mong madalas mong i-consume para natingin mo naka-influence sa'yo sa paggawa nitong comics? Ano, sa sa manga, yung mga seinen na genre talaga. Yung mga nakakabaliw-baliw, 'yan. Anime naman, wala lang, romance. Yun na lang nagpapakilig sa'kin, eh. Anime na lang na romance, ayun. Mm. Movies, Yu hindi ako masyado sa movies. Ayun yung mga old school na movie siguro, yun yung mga Chicken Run gano'n, yung mga mm, sinaunang movie, mm, gano'n. Dun may napupulot akong ano, plot dun. Pero hindi talaga ako nanonood ng movies, gano'n. Bihira, maliban na mm, lang kapagka nakita ko yung trailer ta's maganda yung cinematography, mm, maganda yung pagkaka-color grade, papanoorin ko mm, siya kahit hindi ko trip yung genre, para oo, lang ma-observe ko yung mga camera angles, gano'n. mm. Yung 'Yan, sa manga naman ay sige. Anong sige po. paborito mong manga na seinen para sa mga nanonood na curious? Ano ba, ano ba, yung puro ano kasi 'to, eh, borderline, eh. Okey lang yun. Bigyan mo lang kami ng kahit anong title. Ako paborito ko 20th Century Boys, 'yan. Pluto paborito ko 'yan, Ah, si Naoki Urasawa. Vagabond, ano, mga seinen 'yan, eh. Sense by Haruki, Sense, ayan, okey. oo. Teacher 'yan, tungkol sa teacher, Mm, Sense, 'yan, ayan. mm. Ano pa, may iba ka pa bang ano diyan kino-consume na lagi mong sinusubaybayan na comics? Ako kasi Well, ang iisa lang ang sinusubaybayan ko ngayon, One Piece lang na manga weekly. 'Yun lang yung inaabangan ko kasi wala na akong oras magbasa, eh. Ikaw ba meron ka yung bang sinusubaybayan? madami, eh. Ano, yung puro ko galing sa K-manga, yung Mm, Amagami, Tying Knot with Amagami, tapos sorry kung na-butcher ko yung name, English name. Tapos yung ano, mga gawa ni Seo Koji mm. Seo, yung Cafe Terrace, di di ko ma-translate sa English yung name, eh. Okey lang Ayun 'yun. yung Goddess Cafe, ayun. Mm, Tapos yun yung Midnight Heart yun, Into Midnight Heart ba yun, English title nun? Basta yung mga ano, nasa K-manga, mm. ayun. Ta's yun, maraming magko-question, binabasa ko pa din yung Rent a Girlfriend. Chine-check ko kung magkakaroon ba ng improvement, pero Mm. wala, eh. Walang improvement. 300 chapters na pero gano'n pa din. Oo, pero sinusubaybayan mo pa rin. So, effective yung ginagawa niya. Opo, eh, pero ano, eh, isa na lang, eh, ida-drop ko na din, eh. Konti na lang 'no? Oo, Hmm, konti na lang ida-drop ko na kasi walang mm, improvement, ayun. 'yan. Ano Okey. pa So, ba, yun lang. oo, ang bilis ng oras, malapit na tayong mag 1 Mm, hour. So, ito related naman sa sa pagko-comics. Sa lahat mm. ng puwedeng gawin, bakit comics yung napili mong medium to share your own story? Kasi mahirap, eh, sa totoo lang mahirap mag-comics at yung ginawa mo na 'to, ang dami mo ng nagawang pages at tinutuloy-tuloy mo pa. What makes you go on at bakit comics yung napili mo? Wala, hindi kasi talaga ako writer, eh. May isang part sa buhay ko sinubukan ko magsulat ng short story. Ayun nga Mhm, nung college ako ta-try ko magsulat ng short story, pinasa ko dun sa editor namin sa student paper. Sabi, "Hindi ka writer, eh." "Buddy, 'di ka writer, eh." grabe Sabi ko na naman, nga ba. Pero grabe ano naman. naman yun, pero at Hmm, least na-try ko magsulat. At least mm, nag-try ako magsulat ng short story. So sabi ko, mm, hindi talaga ako pang short story. Kasi bumalik sa'kin yung papel, eh, ang dugo, eh. mm.
ang daming pula, ang daming editing. Sabi Oo, ko, di na magsusulat ng short story. Hanap ako iba medium. Ayun nga, nagko-comics din naman na kami. comics. Oo. Ngayon, sa comic strip. Sabi Mm, ko, sige, comics na lang. Try ko mm, mag-comics. Ayun, mm. practice unti-unti. Ayun. Pero ako, for me, lahat 'yan napag-aaralan. Sinabi mo yung short story na ginawa mo maraming pula, 'di ba? The Oo, reason madugo na yun. the reason na maraming pula 'yun kasi yung nagbasa at nag-critic magaling siguro, I don't know. Pero tingin ko marami siyang alam sa pagsusulat ng short story kaya kaya niya nakita yung mga pula na 'yun. So 'pag na-address mo yung mga pula na 'yun, mag-i-improve yung gawa mo. Dito naman sa comics, kung I'm pretty sure kung ipapakita mo 'to sa halimbawa sa editor ng Shonen Jump, marami rin pula diyan. Marami ring makikita Opo. yung oo, marami ring makikita yung sa Mm. Shonen Jump editor na kailangang i-improve. So, kailangan mo rin siyang baguhin para mas ano. So, for me, kahit kung ano talaga yung gusto mo, halimbawa, nagkataon lang siguro na hindi mo talaga gusto ang maggawa ng short story at mas gusto mong mag-comics. Kaya yung comics yung tinuloy mo. Pero kung gusto mo talagang mag-short story, feeling ko makakaya mo rin yun. Hindi eh. Um, Hindi talaga limited ang vocabulary ko. comics na, sige, Hirap na hirap comics. ako Manga. mag-ano, di talaga ako makapagsulat ng ano, yung mga mabubulaklak na sentence. Mm, Yung kagaya na nasa mga short stories, ang hirap na hirap ako sa gano'n. mm. Ayun. Oo. Actually Kasi ako yun hindi nga rin ako pala ano, writer. Sige, go. oo. Ayun, na-review din 'to ni ano, eh, pangalan nun, Comics Comic Ninja nga ba Ninja. yun? Shout out Comics Ninja. Thank you for your contribution sa comics community by reviewing comics. Sige, ano yung sasabihin mo about Comic Ninja? Wala, nawala si Ruka. Hello, Ruka, are you there? Ayun. So, habang inaantay natin si Ruka, si Comics Ninja, pwede niyong makita yung mga nire-review niyang comics sa Instagram. Okay? So, search nyo lang Comics Ninja sa Instagram, tapos nandun yung mga nire-review niyang comics. Yan. Sobrang prolific ni Comics Ninja. May mga times na sunod-sunod yung review niya, tapos may mga times na wala. Pero ang dami na. Kung gusto nyong balikan yung mga yung mga ni-review niya noon, yan, pwede nyong ma-review. Ayan. Okay. Humina yata yung internet ni Ruka. So, thank you sa lahat ng mga nanonood dito sa Indie Comics Podcast. And introduce ko na lang sa inyo ang PICOF, the Philippine International Comics Festival 2025. Magaganap siya sa July 5 to 6, Saturday and Sunday, 10 a.m. to 8 p.m. sa Mega Trade Hall 2, SM Mega Mall. Yan, sa Mandaluyong. Madaling puntahan, mag-MRT lang or mag-ano kayo, EDSA bus. Magpababa kayo sa may Mega Mall. Ayun. Sabi yun, umabot din na live. Oo. Pero hindi mo naabutan si Ruka na ano siya na cut off siya, baka nawalan ng internet or humina yung signal niya. Pero shoutout sa iyo, Hey Spoon. Yun. Again, Philippine International Comics Festival, July 5 to 6, Saturday and Sunday, 10 a.m. to 8 p.m. Capo Max Omega, angas ng comics. Yes, maangas ang comics ni Ruka. Thank you sa mga nanonood. Yun. So, since it's almost 1 hour, dito na magtatapos ang Indie Comics Podcast Live. Mamayang 4:30, abangan nyo yung interview with Jay Muros. Yan. O, yan na pala siya. Hello, Ruka. Hello po. Ayan. Yan, yan, Sorry yan. na-DC. Okay lang yun, okay lang. Yun. So, malapit naman na tayong magtapos. Mm. Pwede mo nang sabihin, where can we find you?
yung mga works nyo. Tapos, yun, shoutout natin tong mga nanonood. Ayun, wala kasi akong SOCMED. So, ang SOCMED lang na meron ako is Pixiv. Yan, kung familiar kayo sa Pixiv, yan, type nyo lang yung name ko. Tapos, yung pinaka-recent ko na artwork doon ay ano nga ba, nakalimutan ko na. Basta check nyo sa Pixiv si Ruka. Ayan. Tapos yung Kudlis, follow nyo yung Kudlis. Puro ano siya, tag dito. Puro untitled yung file name. Palitan Ayan. mo ng file name maayos para Wala kasi hirap talaga ako sa pagbigay ng ng ganyan title. Tapos yun, yung ibang works ko nasa Kudlis. Punta lang kayo sa website ng Kudlis, kudlis.com/Ruka. Yun. Nandun yung iba kong one shot. Meron din ako dong borderline. Kung trip niyo yung ganun. Sinali ko siya doon sa pinaka-recent na comic festival ni Kudlis. Ayun, follow niyo yung Facebook page ni Kudlis, FB, Instagram, X kung meron. Hindi ko alam kung may X si Twitter, si Kudlis. Ayan. So yun, Okay. nandun. Yan. Thank you comics people. Thank you sa lahat ng nanood. Ang Indie Comics Podcast, merong YouTube channel. Please subscribe. And yun, check nyo kami sa mga susunod na episodes. Mamaya 4:30, kita-kits tayo ulit. Thank you, Ruka. And Thank you. see you next time. Bye-bye. Salamat po. Bye-bye.